Welcome to another vlog guys. For today's vlog, siguro short vlog lang. Share ko lang sa inyo yung naging renewal or license renewal process ko na sobrang bilis lang at sobrang dali. By the way, galing pala tayo ng work dito sa Gateway Cubao. Yan, Araneta Coliseum yung nasa kanan natin. At ako'y pauwi na dahil ang pangit na naman ng panahon. Today pala is October 2, yan, 2025. Time check is 2:35 PM. So gusto ko lang i-share sa inyo, no, para sa mga malapit na ding mag-renew ng kanilang lisensya, yung naging process ko. Oops. Dito pala sa Gateway Cubao, ang daming patalastas no? May mga ganyan sign na right lane must turn right anytime with care. Pero syempre, respect natin yung mga pedestrians natin na tumatawid dito. So yan, careful kayo dito kahit may nakalagay na ganyan. Dapat syempre keep in mind yung mga pedestrians, no? Yan, pagka safe na, di pasok na tayo. So may mga ganyan sign tapos meron din nung do not turn right on red signal, no? So dapat mindful kayo dun. Pero dito sa part ng Gateway Cubao, mostly ganyan you can turn right anytime with care. Ayun, so nag-renew ako hindi sa mismong LTO office. Doon ako nag-decide mag-renew sa may San Jose Mall or SM San Jose. Sa may ilalim nila, sa may ground floor, meron dong LTO na office. Di ko alam kung LTO office siya, pero hindi siya yung normal na LTO office na, for example, LTO Kamalig May Kawayan or LTO Bukawi, no? Nandun siya sa loob ng mall. Kasi nung tinitignan ko kung saan ba ako mag-renew, kasi di ba may bagong update sa application ng government na parang pwede ka na directly sa app magpa-medical. Tapos yun nga lang, meron dong parang training. Yun yung isa sa mga naging reason kung bakit ako nag-online, is meron dong training, no, na magbabayad ka. Parang yun yung katibayan mo na maalam ka pa din pagdating sa batas trapiko. Di ko alam kung tama yung ginawa ko, pero based on my assessment, may bayad siya para ka talagang magse-seminar or magte-training dun sa app. So naisip ko na okay, siguro kung may time naman, di punta na lang tayo sa LTO and then doon na lang mag-renew. Kasi pagka dun sa app, ganun din, papadeliver mo pa yung ID mo, maghihintay ka din ng matagal. Unlike sa LTO, pagka dun ka nag-renew, instantly pagkatapos ng process mo, andyan yung ID mo. Pero disclaimer, hindi lahat ng LTO may available na card. May mga LTO offices na wala silang available card, katulad nung nangyari sa akin before. Ewan ko lang ngayon, recently, kung hindi na sila nauubusan ng card. So again, going back dun sa kwento ko nga sa inyo, ang requirement lang sa pag-renew ng lisensya is dun sa experience ko sa SM San Jose na LTO. 400 meters, merge onto Epifanio de Los Santos Avenue, Maharlika Highway. Ang requirement lang doon is syempre yung lisensya mo, and then actually yun lang yung lisensya mo. Kasi di ba merong exam na pwede mong i-take sa app, no? Kala ko nung una pwedeng i-take ko na lang sa app sa bahay, tapos i-print ko yung result, tapos yun yung dadaling ko. Pero pagdating doon, ipapatake nila ulit sa yung exam. Dapat i-take mo siya doon mismo sa LTO office na yun. Tapos pakita mo lang yung result, no need to print yung result ng exam, pakita mo lang yung sa cellphone mo, no? So make sure na may internet kayo at na-access nyo yung LTO portal nyo pagpunta nyo doon sa LTO. I guess hindi lang naman yun yung SM na may mga LTO office. I think may mga establishment din na may mga LTO office. So ganun lang, dalhin nyo lang yung ID nyo, and then yung lumang license ID nyo, at saka yun mag-ready kayo na mag-take ng exam. Alam ko only take naman yung yung exam sa LTO portal, no? Parang pag nag-fail ka, pwede ka mag-retake. Usually kasi pumapasa ako Tsaka mababa lang yata yung passing score doon.
So habang nasa bahay kayo, itry nyo na nang itry yung exam kasi may mga chances na paulit-ulit lang naman yung tanong. At saka confident naman ako na kung nakakuha kayo ng lisensya before, sa ulo nyo pa kung ano yung mga tanong before. So ayun, bago kayo tuluyang mag-renew ng license, ang first na requirement doon is medical. Doon sa SM San Jose, katabi lang ng LTO office yung kung saan pwede ka magpa-medical. Yung bayad doon is 600 pesos. And then ano lang siya, ay check up ba tawag doon? Basta eye test yung medical niya. Yun, titingnan kung okay pa yung vision natin, no? Kung kailangan mo magsalamin or kung hindi ka naman color blind. Yun yung medical na kailangan mong gawin doon. And syempre kukunin din yung height mo, yung weight mo. And then kung meron kang naging existing medical condition, yun, note nyo na lang po doon. That's 600 pesos lang, no, pagka doon ka nagpa-medical. Ganun naman na yata ang range. Parang nung kumuha ko ng lisensya, ganun 500, 600, 5 years ago. Kasi yung una kong lisensya is 5 years. And then after that, once na okay ka na sa medical, punta ka na dun sa LTO office. And then yun, inform mo sila na yun, mag-renew ka ng license. And bigay mo yung luma mong license at saka yung medical certificate mo na galing dun sa medical. And then from there, yun nga, tatanungin ka nila or hihingin nila sa yung latest exam result mo dun sa LTO portal. So i-take mo siya doon, tapos pakita mo yung result sa kanila. Baka iba yung requirement pagdating sa ibang LTO offices. Again, itong binibigay ko, yung sinishare ko sa inyo is dun lang sa SM San Jose. And ang bayad ng renewal ng lisensya ko is 600. I'm not sure kung may pwedeng mas mababa pa doon. Hindi ko kasi alam kung based yun sa sa number of restriction code mo, di ba? Kasi yung lisensya ko may pang motor ako at saka may pang 4 wheels. So di ko sure kung mas mababa kapag motor lang or kotse lang. Pero estimate nyo, siguro yun na yung max na pwedeng sa normal driving, 600 pesos. So in total, ang nagastos ko lang sa pag-renew ng license ko is 600 sa medical and then 600 sa bagong lisensya ko. And good thing is na tayo, wala tayong naging violation during my 5 years na yung una kong license na period, wala tayong naging violation doon. Kaya nakakuha tayo ng 10 years. Ang di ko alam ano yung process kapag nagkaroon ka ng violation. Pero most probably babayadan mo muna yun bago ka mag-renew. Ang alam ko yun ang process. Ayun, so kung malapit kayo, I highly recommend, no, kung malapit kayo sa Marilao or San Jose, na pwede nyong i-try, no. Hindi ko alam kung paano yung process ngayon sa mga LTO office kasi usually, di ba, pagka LTO office talagang dinadayo yan ng mga tao. Diyan talaga madaming tao tayo na, well, lahat naman ng tao busy, no. Pero kung may kaya mo naman na pumunta sa ganun, sa mall, di why not, di ba? Lalo na't napakahalaga ng time. Para sa akin sobrang convenient nung pag-renew ko dahil 1 hour lang. Yung naging process ko doon 1 hour lang. Saka weekdays yun Tuesday. Kaya sobrang saya ko kasi ang bilis ko lang natapos yun. Kasi dati na-experience kong kumuha ng student license, yung first license ko, first non-pro license ko sa LTO. Tsaka tagal talaga, kailangan maaga ka para mabilis ka matapos. Unlike noon, itong recent experience ko, 1 hour lang tapos na. Kasi konti lang din yung tao, parang 3-4 lang yung inabutan ko na tao dun. So sobrang convenient, no. Kasi this month yung expiration ng license ko. Dapat is makapag-renew ka kasi pwede ka nang mag-renew ng license pala 60 days before ma-expire yung license mo, no. Kala ko kasi dati parang anytime pwede kang mag-renew. Nung nag-check na ako, dapat 60 days before the expiration date yung renewal mo. Usually naman yata yan, yung expiration yan is birthday mo. Ayan, para daw, siguro para hindi mo makalimutan, no, na may expire na yung license mo on that day.
Gantong oras guys, so wala pang alas 3, ganto naka-traffic sa EDSA. What more kapag ka nag ano na yan, kapag ka nag 3 onwards na yan, mas ma-traffic na yan. So dito dapat madami ka talagang baong pasensya, saka magbigay ka, no? Lahat naman tayo dito gusto nating makauwi ng maayos at saka walang maging problema, kaya easy ka lang dito, no? May mga ditong nagiging pasaway din paminsan-minsan, pero pagbigyan nyo na lang. Mukhang ang lakas ng ulan kanino. Hindi ko kasi alam dahil nasa loob ako ng office eh. Mukhang lakas din ng ulan. Ang nakakatakot lang talaga dito, abutan ka ng mga baha-baha. Pero parang dito naman wala na. Pagdating dito sa Cubao, papunta sa amin, I think yung Balintawak na lang yung isa sa possible bahain doon. At saka itong Trinoma, diba recently ang daming balita dyan na binabaha na yung tapat dyan. So hopefully wala tayong madaan ng baha. Ayun ang kinakatakot yun dahil ang liit lang na itong sasakyan natin, no? And hopefully before this vlog ma-release ko yung isa ko pang ginawang vlog about sa PMS ni Wiggy. Pang-anim yata, pang-anim na PMS yun. Check nyo na lang yung video na yun before this video. So ang ginastos natin doon is 11,000 plus. Yan. Medyo acceptable naman siya sa part namin kasi na-explain naman ng maayos. For me, na-explain naman ng maayos kung ano yung mga kailangan gawin. Saka hindi tayo talaga maalam dito yung sasakyan. Saka nagtitiwala lang tayo, no, na kung ano man yung nilagay nila dito is kailangan talaga ng sasakyan. And based on their expertise at saka based dun sa manual ng sasakyan natin, isa sa nagpamahal sa kanya is yung aircon, kasi yung PMS schedule na yon required na talagang linisin yung aircon, and ramdam naman namin yung naging improvement ng aircon, no? Hindi naman siya humina, pero nung nalinis siya, ramdam mo na talagang lumakas yung aircon niya. Pag ganitong pauwi talaga ako, lagi akong nagbabaon ng kape kasi medyo mahaba tong biyahe na to. Yung 1 hour sa akin mahaba na yun, lalo na pagka traffic pa. So pag may kape ka better. Medyo hinapon ako ng uwi ngayon eh. 6:30 pa lang yata nandyan na ako sa Cubao. Usually hindi ako nagtatagal ng ganong katagal sa office, pero ngayon medyo natagalan tayo, kaya may antok na din dahil alas 4 pa lang gising na ako. Kaya kailangan talaga natin ng kape pa uwi. Isa is libangan siya, no? Habang nagda-drive, isa sa mga libangan mo yung pagsipsip ng kape. At the same time, kape yan, no? Iwas antok. Ewan ko, tinatablan pa ako ng kape. Ayan, para hindi tayo masyadong maboard. Kanina naman papunta, nalilibang talaga ako sa podcast ng Cool Pals eh. Kaya ni-recommend ko din sa inyo yun. Pag may natsambahan kayong sobrang gandang episode, talagang malilibang kayo, no? Hindi nyo mapapansin yung traffic. Malilibang kayo sa podcast nila. Traffic. 55 minutes, oh. Parang ano yun eh, yung 55 minutes na yun sa Google Map, yan yung minimum ETA ko. So possible pa yan tumaso. Katulad yan, 3:45 PM yung estimate nya. Baka dumating ako nyan mga 4 to 4:30 na. Well, actually yun lang naman yung gusto kong i-share dito sa vlog na to, na kahit papano sana is makatulong, makapagbigay ako ng idea sa inyo kapag mag-renew na kayo, na pwede nyong i-take yung ganong process kung gusto nyo. And lastly na lang, may dagdag ko, I think renewal lang yung pwede doon dahil wala naman dong way na magkuha ng lisensya, kasi di ba pagka kuha ka lisensya may driving test yun, so hindi nyo siya magagawa doon. So I think renewal lang siya ng lisensya. Check nyo na lang sa website nila kung may other service silang ino-offer. O kung saan ako pinapadaan ni Google Map. I think hinahanap niya na ako ng mas convenient route, pero since kabisado naman na natin tong daan na to, dito na lang tayo sa nakasanayan natin. At ayun na nga, tatapusin na natin yung vlog. Kung meron po kayong question, anything about dito sa Wigo natin, sa experience natin as a beginner driver, or anything else na sana related dito sa vlog natin, let me know po dyan sa comment section. At ulit, maraming salamat sa inyong panonood. Nasa 2,000 subscriber na tayo. Napakaraming
Thank you po sa inyong lahat. Ingat po tayo palagi and God bless. Bye-bye. Ikaw na lang yung view na hinihintay doon para hindi. Nako, salamat Kuya Smokey dahil nag-guess ka ng walang bayan.